Alamin natin, sa linya na po natin si Attorney Romulo Macalintal. Siyempre, kasama rin natin siya, co-host din po pagdating sa Usaping Legal sa Serbisyo on the Spot o SOS dito sa Ayan. DZBB. Magandang umaga, Attorney Mac. Good morning. Magandang umaga, Igan and Connie at sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Gabayan po natin ng publiko dito sa... Mangyayari. Oo, ano po ba mga inaasahan pa ho natin matapos ngang i-impeach na ng Kongreso si VP Sara Duterte, Attorney? Well, ang inaasahan natin dyan ay yung immediate convening ng Senado bilang isang impeachment court. At sandaling ma-convene sila bilang isang impeachment court, lahat ng mga legislative processes, suspended muna yon. At ipagpapatuloy lamang nila itong impeachment proceedings na ito. At kapag sila nakapag-convene na, ang gagawin ng Senado ay i-inform ang House of Representatives na sila ay nakahanda na para sa impeachment proceedings laban kay Ms. Sara Duterte. Then pagkatapos niyan, bibigyan nila ng 10 araw para sagutin ni VP Sara ang nasabing complaint for impeachment. 10 At araw. yan ay 10. Yan ay non-extendable. Ang ibig sabihin, hindi sila pwedeng humingi ng anumang extension. Okay. At kapag nakapag-submit sila ng sagot, yun namang prosecution, sila naman ay may karapatang mag-file ng kanilang reply to the answer sa loob ng 5 araw. At pagkatapos niyan, magsisimula yung trial on the merits, na kung saan ang trial ay pamumunuan ng Senate President at saka noong mga senador natin. Sa processes na yan, kapag nagkaroon na ng trial na yan, ang mga senador ay pwedeng magtanong sa mga prosecutors. Pwede silang magtanong sa mga lawyers ni Sara. No, So, doon iikot ang proseso hanggang matapos ang presentation ng evidence ng prosecution. At pagkatapos ng presentation ng evidence ng prosecution, maaari naman mag-present ang evidence si Sara para sa kanyang sarili. So, yun ang magiging magkaganapan dyan. Sa mga nagdaang impeachment, gaano po itatagal nito? Yun na nga. Well, depende yan, Igan, kung gaano kabilis ang presentation of evidence. Kasi doon binabasa ko itong impeachment complaint, hindi ko makita kung ano mga ebidensya Wala. na ipipresent ng ng prosecution. Okay. Ano ba? May mga testimonial evidence o puro lamang mga documentary evidence ang kanilang ihaharap diyan sa Pero, impeachment trial. Attorney, kasi ang kanina nababanggit namin ni Maring Conico, yung parating na eleksyon eh. Oho. Baka magbago komposisyon sa Senado, yung sa House. Immaterial na yun kasi pumirma na yung Mga mga kongresista. kasalukuyan. Yes, oo. So, walang actually, epekto yung eleksyon kahit pa sabing after na ng election by June yata By yung, June magkukonvene. yung impeachment court. Kasi kahit naman ngayon, pwede silang Mag-convene. kung ipatatawag yan sa special I session. see, okay. Pero yun nga, may dalawang may konting issue diyan eh. Papaano kung hindi matapos by June 30 halimbawa doon sa resumption ng yung pag-uupo ng present senators, Pwede bang ipagpatuloy from 19th Congress ngayon hanggang sa 20th Congress? Aha. Dalawa kasi ang school of thoughts diyan eh. Sinasabi ng iba, pwede kasi namang Senado, continuing naman sila, hindi katulad ng House na puputol sila dahil sa nababago ang composition. Dito, may natitirang 12. Oo. So, sa akin naman, ang aking papaningin dyan, pwedeng ipagpatuloy kasi parang walang iniwan yan sa ordinary court. Aha. Na kapag nag-retire yung mga justices, it does not prejudice yung outcome ng kaso. Sino man pumalit na mga justices, sila pa rin na may karapatan na duminig sa nasabing kaso. But then all of this will be dependent upon the rules that will be promulgated by the Senate as an impeachment court. Okay. May mga nagtatanong din dito, Attorney Mac, paano ang magiging takbo po ng Office of the Vice President sa ganito hong may impeachment court proceedings pa si VP Sara? Well, tuloy-tuloy lamang yun. Wala Tuloy-tuloy. namang problema kasi hindi naman pwede siyang masuspend sapagkat hindi pa naman siya tanggal. Okay. Ang ibig lang naman sabihin ng impeach, baka akala kasi ng iba na impeach baka natanggal. Hindi pa po natatanggal Hindi pa. yun. Okay. Accused lamang siya. He is accused. Yan ang ibig sabihin ng impeached eh. She is accused Inaakusahan. of this. Inaakusahan pa lamang siya. So, meron diyang inakusahan siya ng 7 articles of impeachment. Ang ibig sabihin, yung 7 yun, doon iikot ang kaso. Okay. Ngayon,
sa 7 yan, kahit isa lamang doon mapatunayan na siya nagkasala, convicted siya. Okay. Diba? Okay. Pero kung kahit isa dito ay walang mapatunayan, acquitted siya. Okay. Gusto At ko lang- ang kailangan lamang naman niyang boto sa bawat isa, dapat makakuha siya ng 8 boto 8. para hindi siya ma-convict. Ano, ha? Oo. At ang kailangan ng prosecution, 16 kasi 2/3 yun eh. Okay. 2/3 ng 23. Yun ang magiging computation dyan. Pero kung 12 senador ay nagpapatuloy sa Senado, pwede na ba sila magpatawag ng trial? Hindi pa. Well, pwede Kasi parang may quorum yung magpatuloy 12, sila. di ba? Oo, pwede sila magpatuloy kasi continuing kasi ang Oo, habang function hinihintay ng yung Senado, 12 papasok uli. Pero dihado dyan ang madidihado dyan ang prosecution. Oo. Dahil sa Kailangan dyan 16. 16. Oo, kailangan 16. Right. So kapag tinuloy yun, pwede na agad mapadismiss yan. Hihingi na agad ako ng, kung ako yung abogadong ni Sara, hihingi na ako ng 1. Hindi na present ng evidence. We will ask for judgment on the merits. May tinatawag kasi sa korte na judgment on the pleadings. Judgment on the pleadings. Oo. Base dyan sa pleadings na yan, let us decide. Ay, hindi sila makakakuha ng 16 na boto. Okay. Yun ang magiging problema lang dyan. Sir, clarify ko lang kasi sabi nyo kahit isa lang dun sa 7, pag siya ho ay found guilty, impeached na siya, no? Pero Yeah, convicted siya. convicted. Oh, I mean, convicted siya. Pero halimbawa, more than 2, ano ba ang magiging parusa nun? Depende ho sa dami. Kahit na isa doon, mapatunayan, removal from office yan. Removal lang And from office. Perpetual. Perpetual disqualification Okay, from alright. holding public office Okay. without prejudice to criminal prosecution. Oo. Kung may mapapatunayan may mga criminal cases involved sa Oh. kanyang impeachment case. Tuloy lang. Tuloy lang yon. Pati Pero sa mga- regular Tuloy lang yun. courts na. Pati mga benepisyo Yes, niya oo. mawawala. I see. Oh yes, Oo. wala yun. Ganun mangyayari sa kanya. Oo. So dito naman sa mga senador dapat wag silang magsalita ngayon, di ba? Bawal. Oo. Actually, sa rules of procedure nila, pinagbabawalan sila na magsalita kapag ganyang nakabinbina yung impeachment case laban sa Oo. isang impeachable official. Pinagbabawalan sila. Pero sa nakikita naman natin, hindi naman napipigilan nilang magsalita. Pero Ano? nagsabi naman Pero- si Senate President Escudero noon pa man sa mga kasamahan niya, nagpaalala na huwag na Na kayong mag-discuss anything kasi baka nga naman maging impeachment court sila. Well, yun ay Pa- paalaala lamang. Paalala, ano? pero hindi napigilan. Attorney, Pero siyempre, yun ay sasamantalahin naman ng mga abogado ni Sara. Kung Oo. halimbawa talagang may mga sinabing hindi maganda na, ay pwede sila mag-file ng inhibition. inhibition. Okay, Oo, okay. at pabor sa kanila yun, Okay. pag nagkaroon ng inhibition. Attorney Makalintal, dito sa impeachment proceedings, naisip ko lang so ang pagtatanong kay BP Sara sa bandang huli na ba? Hindi naman. Sa bandang huli, kung siya ay haharap bilang isang witness, so kung Oo. siya mismo ay haharap bilang witness doon sa kanyang kasong yun, siya Oo. tatanungin doon. Pero kung if she prefers not to testify, kung di siya magte-testify at magbibigay siya ng ibang mga ebidensya niya, pwede rin naman yun. Pero So, pa, depende yun kung sa strategy ng kanyang mga abogado. paano makakatiyak ang publiko, tayo, na magiging fair ang senador na magiging mga judge kung ang impeachment proceedings ay sinasabing numbers game o political Alliances. political alliances or political talagang- maneuvering. Mm-mm. Talagang gano'n na magiging kahihinatnan yan. Diyan yung makikita ng publiko naman yan sa pamamagitan ng mga pagtatanong ng mga senador natin. Oo. Sa pamamagitan ng yung pag-handle nila ng kaso. Diyan actually, Iga rin ko, basang-basa natin yan kung talagang kanino sila kumikiling Makikita natin yan the Ay, way they oo. propounded the questions. Makikita na natin yan. At ang taong bayan, makikita rin nila yan kung sino talaga yung pumapabor dito o pumapabor kasi kay ganon. So, Pero yan ay hihintayin natin yung actual trial ng kaso. Pero sabi nga talaga naman ang impeachment political practice pa Yes, talaga. oo. Oo. Kasi katulad ng yung mga grounds for impeachment, walang exact definition may betrayal of public trust. Yun nga mga ganun kung maging ang Korte Suprema hindi lang binibigyan kagad ng anumang mga definition Kasi ang lahat ng iyan ay parang sinasabi nila
yan bahala ang House of Representatives kung ano ang kanilang i-define dyan sa mga ganyang mga klase ng grounds for impeachment. Okay. Okay. Attorney Makalintal, salamat Thank po. you, Patuloy tayong Attorney Mac. magbibigay ng edukasyon sa lahat. Okay. Yeah, maraming salamat. Iganin ko Thank you po. At napakagandang pagmasa niyan at magkaroon tayo ng pagkakataong malaman sino nga ba ang mga senador na mahuhusay magtanong at sino naman ay yung mga senador na alam nating kung kanino pumapanig. Ayan. Thank you, Attorney Mac. Salamat. Salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you very much. Attorney Romulo. Hilingan, walang pinoprotektahan.